Let's divorce. Bumalik na ang ex-girlfriend ko at kailangan nating tapusin ang lahat na nakasaad sa kontrata. Bibigyan kita ng pera para sa panibagong buhay mo. Tahimik na nakinig si Micah habang ramdam niya ang bigat ng bawat salitang ibinato ni Raven. Wala bang halaga sa'yo ang 3 taong pinagsamahan natin? 3 taong pinagtagumpayan natin ang lahat para itapon mo yon na parang wala lang? Tanong niya. Nanginig ang tinig sa galit at sakit. Si Raven ang kanyang asawa, matigas sa desisyon, ngunit may bakas ng panghihinayang sa mga mata niya. Gusto niyang makipaghiwalay, pero parang di niya rin kayang tuluyang iwan si Micah. Ngunit bago pa niya may proseso ang lahat, isang masakit na katotohanan ang bumungad kay Micah. Bumalik ang kanyang kababata, ang unang pag-ibig, ang lalaking matagal niya nang minamahal at inakalang patay na. Buhay pa pala ito, at ramdam niyang muling nagliliyab ang damdamin niya para sa kanya. Si Dominic, ang lalaking handang magsakripisyo ng lahat para lang iligtas siya. Ang lalaking nagbigay kulay sa kanyang puso bago pa man dumating si Raven sa buhay niya. Ngayon, naroon ng muli, nagbabalik, handang ipaglaban ang pag-ibig nila. Ngunit ang puso ni Micah ay nahahati. Sa bawat sandali, nararamdaman niya ang sakit ng hiwalayan at ang init ng lumang pagmamahal. Mahihiwalay ba siya kay Raven para sundan ang puso na matagal nang nananabik sa pag-ibig ni Dominic? O pipiliin niyang manatili sa isang relasyon na puno ng kontrata at panghihinayang? Ang bawat pagpili may kapalit at ngayon nakatayo siya sa harap ng pinakamahirap na desisyon ng kanyang buhay. May ngiti sa labing nagmulat ng mata si Micah nang maalala ang masarap na pag-iisa ng katawan nila ni Raven kagabi. Hindi lang iisa, kundi ilang beses na may nangyari sa kanila. It was a wild night but Micah felt all the consequences when she woke up. Nananakit ang buong katawan niya na parang inararo ng sasakyan. Marahan siyang nag-inat ng katawan upang di mag-isa ang katabi na mahimbing pa rin ang tulog. Alam niya tulad niya pagod din to. Mula na ikasal sila ni Raven, 3 taon nang nakakaraan, ay isang beses lang na may nangyari sa kanila, kaya tuwang-tuwa si Micah na kagabi muling may nangyari sa kanila. Ang buong akala niya, hindi siya nito gusto kaya ayaw nitong makipagtalik. Contract marriage lang ang nangyari sa kanila ni Raven at iilan lang din nakakaalam noon. Si Moa, ang lola ni Raven ang pumili kay Micah na maging asawa nito habang lumabas si Raven at nakaupo lamang sa wheelchair. He was very hot-headed. Kahit konting pagkakamali ay mabilis nang uminit ang ulo at maraming gamit na rin ang binasag nito. Pero kahit ganon ay naging matyaga si Micah sa pag-aalaga sa asawa hanggang sa tuluyan tong gumaling. At makalipas ang 3 taon, nakakalakad na ito ng maayos. Baka matunaw na ako niyan kapag matagal mo pa akong tinitigan. Kapag matunaw ka, mumoldin kita para maging solid ulit. Naingiting sagot ni Micah, saka tinaas ang kumot hanggang sa dibdib upang itago ang kahobdan sa asawa. May nangyari man sa kanila, nahihiya pa rin siyang ibalandra rito ang hubad na katawan. Maya-maya biglang sumeryoso ang mukha ni Raven na kaagad napansin ni Micah. Bakit? May problema ba? Hinaplos niya ang mukha ng asawa. Lingid sa kaalaman nito na tututunan niya na tong mahalin. Pero hindi sigurado si Micah kung tulad niya ay nagugustuhan na rin siya ni Raven. Alam niya hindi magtatagal ang kasal nila ayon sa nakasaad sa kontrata. Pero umaasa siya na magbabago ang damdamin ni Raven at magugustuhan din siya. I received news at dawn. Bumalik na ng Pilipinas si Luna, Micah. Napagpasyan kong ito na ang tamang panahon para mag-file ng divorce. Micah's smile froze and her heart beat erratically. Hindi niya alam kung tama ba ang narinig niya o ilusyon lang. Divorce? Nauutal na tanong na. Mahina ang boses niya at hindi siya sigurado kung narinig siya ni Raven. Napahigpit ang paghawak niya sa kumot at pinipigilan ang sariling wag lumuha kahit pa parang sumabog sa dibdib niya sa balita. Hindi siya dapat umiyak sa harapan ni Raven dahil wala siyang karapatan na pigilan to sa magiging desisyon nito. Nakasaad sa kontrata na anumang oras na naisip nitong makipaghiwalay ay papayag si Micah. At dahil sa ibang bansa sila kinasal, kailangan nila ng mahabang proseso upang maasikaso ang dapat na asikasuhin.
At gustong sulitin ni Micah ang mga panahong iyon na makasama pa si Raven. Hindi niya na kailangan ipaalam dito ang tunay niyang nararamdaman at baka lalo lang nitong bibilisan ang pagpaprocess ng divorce. Yes, let's get a divorce. Alam kong naghihintay na sa akin si Luna para magkasama kaming muli. You would get back at her even if she left you. Iniwan ka niya na ng panahong kailangan mo siya, Raven. Mabait na sambit niya. Nag-iinit ang sulok ng kanyang mata, kaya tinalikuran niya ito. Hindi naman niya kasalanan kung bakit siya umalis, Micah. Her mother forced her to leave. Isa pa, nasa panganib ng buhay niya ngayon dahil nagkaroon siya ng depression. Ilang beses na siyang nagtangkang kitilin ang sarili niyang buhay at lahat ng yon ang dahilan ay ako. Bumaba ng kama si Micah. Ginamit ang kumot upang balutin ang kahobdan niya. Naglakad siya patungo sa banyo para magbihis. Ngayon, nagdesisyon na si Raven na magde-divorce sila. Wala nang dahilan upang manatili pa siya dito. Ngunit bago pa siya makapasok, maigpit siyang niyakap ni Raven mula sa likuran. Huwag kang mag-alala, Micah. Kahit wala ng bisang kasal natin, susuportahan pa rin kita. Okay? Bulong ni Raven sa kanyang tenga. Mapait na ngumiti si Micah at sinubukan na sumagot kahit pa may bikig sa lalamunan niya at gustong-gusto niya nang umiyak. Sige, if you will excuse me, maliligo muna ako bago magsimulang mag-empake. Binitawan siya ni Raven matapos siyang halikan sa batok. Nagpaalam din ito na maliligo ito sa banyo sa kabilang kwarto dahil may pupuntahan din ito. Pagkapasok sa banyo, walang ibang ginawa si Micah kung hindi ang umiyak upang ibuhos ang sama ng loob. Hindi kasalanan ni Raven kung bakit nasasaktan siya, kundi ang sarili niya mismo dahil inibig niya si Raven kahit alam niya ang limit ng kanilang kasal. Hindi na naabutan ni Micah si Raven sa apartment, kaya hila-hilang maleta ay bumaba siya at nagtawag ng taxi, tsaka nagpahatid sa bahay ng kanyang ina na hindi naman din kalayuan. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang ayos mo? Pinalayas ka ng asawa mo? Tumango si Micah at saka muling bumuhos ang luha. Nang mahimasmasan siya kahit papano, saka lamang niya sinabi sa ina ang plano ni Raven tungkol sa divorce. Alam ng kanyang ina na nasasaktan siya, kaya hinayaan siya nitong magmukmuk. Pero makalipas sa 1 linggo, hinila siya nito palabas ng kwarto at inayusan. Kapag kuwan dinala sa dati niyang pinagtatrabahuhan, ang maging isang alahera. Pumayag nga naman si Micah upang kahit papano may mapaglilibangan. Isa to sa talento na tinatago-tago niya. 1 linggo matapos siyang magsimula sa pagiging alahera at 2 linggo mula nang umalis siya sa apartment nila ni Raven ay muli siyang binisita ng asawa. May kailangan ka ba, Raven? Kung wala, wag mo muna akong abalahin dahil marami pa akong ginagawa. Pagtataboy niya. Muli na naman bumalik ang sakit nang makita niya ito. Pinapatawag ka ni Moa. Moa is Raven's grandmother. Gustong-gusto nito si Micah mula ng araw na ipinakilala ito rito ng lalaki. Nang makarating sa mansyon ng matanda, mahigpit na yakap ang sinalubong nito sa kanya. Samantalang isang matalim na tingin ang ibinigay nito kay Raven. Mahigpit din itong niyakap ni Micah. Moa, bakit niyo po ako pinatawag? Tanong ni Micah nang makaupo na sila sa sofa. Ayaw sana na magtagal dito ni Micah dahil habang tumatagal siya sa poder ng lola ni Raven, lalo siyang nasasaktan. Ayaw niyang biguin na matanda kapag na-process na ang divorce nila ni Raven. Nabalitaan ko, bumalik na ang walang hiyang babaeng iyon kaya hindi na nakatira sa bahay ni Raven. Ang kapal talaga ng mukha. Bumaling ito sa apo nito na tahimik na nakikinig habang nakayuko. Matapos na ng iwan, nung may kapansanan ka, ngayon babalik na lang siya basta-basta. Sisirain ang pagkasama niyo ni Micah? Hindi ako papayag. Nagtaas naman ng tingin si Raven. His stubborn look stared at his grandma. Hindi kasalanan ni Luna kung bakit siya umalis. It was her mother's. Hanggang ngayon, pinagsisihan pa rin niya ang nangyari kahit nagkaroon siya ng depression. Biglang napahawak sa dibdib ang matanda at dinahilan ng sunod-sunod na ubo.
Hindi ko alam kung saan ka nagmana ng katigasan ng ulo, Raven. Kahit sawayin mo pa ang gusto ko at makipagbalikan ka sa babaeng yon, hindi ako papayag. Dito kayo titira sa bahay ko hanggat di niyo ako nabibigyan ng apo ni Micah. Pero wala nang pero-pero. Kasal kayo ni Micah at obligasyon ninyo na bigyan ako ng apo. Raven glared at Micah and Micah lowered her eyes. Bakit ka nakatingin ng masama sa akin? Wala akong kasalanan. Tahimik na sigaw ng puso niya. Nasasaktan siya kung paano siya tratuhin ni Raven, pero wala siyang magawa kung hindi kimkimin yon. Biglang tumunog ang cellphone ni Raven, at matapos tignan ko sinong tumawag, mabilis ito yung sinagot. Hello, tita? Raven stopped talking as he listened to the person speaking on the other line. Raven, iho, I'm so sorry to call you this early, pero kailangan ka ni Luna, iho. Hindi natuloy ang sasabihin ng ginang dahil bigla itong humagulhol. Binalot ng pag-aalala ang puso ni Raven. Tita, calm down. Ano pong nangyari? Luna tried to kill herself again, iho. Nandito kami sa ospital. Mabilis tumayo si Raven. I'm coming over, tita. Saan ka pupunta? Biglang tanong ng kanyang lola na nagpapigil sa biglaang pag-alis ni Raven. Nasa ospital si Luna? Nagmamadali ang boses na sagot ni Raven at nagmano sa lola pero hindi ito tinanggap ni Moa. Raven, may asawa ka na. Bakit ka pa pupunta sa babaeng yon? Kung may mangyari man sa kanya, hindi mo na obligasyon yon? Dumili ang mukha ni Raven at nakayom nito ang kamao upang pigilan na sagutin si Moa. I am going, Moa. Hindi umimik ang matanda, kaya namagitan si Micah. Sasamahan ko si Raven bago dumiretso sa trabaho ko. Moa? Umalis ang mag-asawa sa mansyon na walang kibuan. Halata ni Micah ang pag-aalala sa mukha ni Raven, kaya hindi niya ito inabala hanggang sa makarating sila sa ospital. Pero na makita ni Micah ang babaeng tinitibok ng puso ni Raven, ay napatda siya at halos hindi makaalis sa pintuan. The woman was lying on the bed with a drip on her right arm. Her skin was pale and she's skinny, but that didn't hide her looks. Ngayon, naiintindihan na ni Micah kung bakit siya ang napili ni Raven na maging asawa nito. They clearly look alike. Mapait siyang napangiti, akmang tatalikod, pero hinawakan siya sa braso ni Raven at pinaupo sa pang-isahang sofa. Hinawi pa nito ang buhok na nakatabing sa mukha niya, sa kamarahang hinaplos ang pisngi niya. Stay, ihahatid kita sa trabaho mo pagkatapos ito. Tumango si Micah at sumulyap kay Luna na tumaas ng kilay na magtagpo ang mata nila. Maraming salamat at pinayagan mo si Raven na puntahan ako. Micah, right? Nawala ang taray sa mata nito. Naging malambing ang boses nang lumapit dito si Raven. Pinilit itong bumangon at umupo, kaya agad tong dinalohan ng huli. Luna, you should not strain yourself. Baka di pa kaya ng katawan mo. Habang pinagmamasdan ni Micah ang dalawa na nag-uusap, lalong kumirot ang kanyang puso na parang pinipiga. Nahihirapan siyang huminga, pero pilit niyang pinakalma ang sarili. Luna suffered from depression after I forced her to come with me to the US. Kasalanan ko ang nangyari at hindi ng anak ko. Huwag ka sanang magagalit sa kanya. Iha? Lumipat ang tingin ni Micah nang may narinig na nagsalita sa tagiliran niya. It was Luna's mother. Sa sobrang abala niya sa pagmamasid sa dalawa, ay hindi niya namalayan na nasa tabi pala niya ang ginang. Di siya sumagot at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang di alam ni Raven dahil abala ito sa pakipag-usap kay Luna ay tahimik na umalis si Micah. She hailed a cab and went to work alone. Malapit na siya sa pinagtatrabuhuhan nang tumawag sa kanya si Raven pero hindi nito yon sinagot. Miss Micah, buti naman nakarating ka na. Kanina pa naghihintay sa'yo si boss. Bati sa kanya ng assistant sa butik na pinapasukan niya. Pasensya na, kuya. There was an emergency on my way here. That's why I'm late. Paliwanag ni Micah at sumunod sa lalaki, papasok. Buong araw na abala si Micah sa ginagawa, kaya kahit papano, nakalimutan niya ang tagpo kaninang umaga. Pero paglabas niya ng butik, isang lalaking nakasuot ng 3-piece suit na naghihintay sa kanya habang nakasandal sa sasakyan nito. It is a blue McLaren and the man itself is as handsome as the car.
Who else could it be besides Raven? The man who always makes Micah's heart race. Bakit mo ko iniwan kanina? Madilim ang mukhang tanong nito habang nakasalikop ang braso sa harap ng dibdib. Alanganin ang ngiti ni Micah. Pagod siya dahil maraming customer ang nabalitaan ang pagbabalik niya sa trabaho kaya mabilis sa mga itong nagbook ng schedule para magpagawa ng alahas sa kanya. Even the royalties from other countries contacted her boutique. Ganon siya ka-famous. Bakit ka nandito? Baka hinahanap ka na ni Luna at tangkain naman niyang sakta ng sarili niya? Hindi alam ni Micah ang lumalabas sa ng loob niya sa pagkakasabi niya, pero hindi niya kayang pigilan ng sarili. She's hurting, but it was her fault and there is no one to blame. Bakit mo tinatanong kung nandito ako? May obligasyon ako sa'yo. Asawa mo ako at sinusundo kita dahil may dinner sa bahay ni Lola at pinapatawag ka niya. Hindi ba magde-divorce na tayo? Bakit tinatrato mo pa rin ako ng ganito? Simula nung sinabi mo na magde-divorce na tayo, wala ka ng obligasyon pa sa akin? Nanlilisik ang mga mata na lumapit sa kanya si Raven at maigpit siyang hinawakan sa braso. Bakit? Dahil ba sa Dominic na yon? Pinaikot siya ni Raven at nagkaharap silang dalawa. Sabihin mo sa akin ang totoong dahilan kung bakit ang bilis mong pumayag na mag-divorce tayo? Ang Dominic ba na iyon? Ang lalaking hanggang ngayon ay laman ng panaginip mo? Micah took in a deep breath to try to calm her erratic heart. Raven, nagkakamali ka ng iniisip. Pwede ba bumalik na lang tayo sa mansyon ni Moa? Hinila siya ni Raven at mahigpit na niyakap. I'm sorry, Micah. Ayokong nasasaktan ka. Pasensya na kung nasabi ko yun. Hindi sumagot si Micah at hindi rin niya ibinulik ang yakap dito. Sumakay sila sa kotse, bumiyahe patungo sa mansyon ni Moa at nang makarating doon, sinalubong sila ng mag-asawa na tuwang-tuwa dahil magkasama sila ni Raven. Buong dinner, tungkol sa magiging apo ang mga ito ang naging paksa. Pareho namang tahimik sina Micah at Raven dahil alam nila pareho na imposible yung mangyari dahil kay Luna. Are you mad at me? Raven's voice whispered beside Micah's ear, making her feel hot. Amoy niya ang mabangong hininga nito dahil sa toothpaste at di niya kayang itanggi na gustong-gusto niya yon. Malawak ang kama, pero mas lumawak pa yon dahil halos isiksik ni Raven ang sarili nito kay Micah. Gusto mo bang pagbigyan si Moa? Paano kung sundin na lang natin ang gusto niya at bigyan siya ng apo? Micah sucked in her breath. Iisa lamang naiisip niyang dahilan kung bakit yun nasabi ni Raven. Dahil once magkaanak sila nito, iiwan na siya nito ng tuluyan at babalik na ito kay Luna. Dahil kay Luna, gustong-gusto mo na siyang makasama? Nakagat ni Micah ang pang-ibabang labi upang pigilan ang paghikbi. Nasaktan siya ng gusto sa sinabi ni Raven. Ang kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa comforter. No, Micah, I just wanted to make Moa happy. May pinagsamahan naman tayo, di ba? Siguro hindi naman mahirap sa'yo na pagbigyan ng hiling ni Moa. Mahina siyang napatawa ng mapait. What did she do in her past life that she deserves this kind of punishment? Kinaumagahan ay maagang nagising si Micah at iniwan si Raven na natutulog pa sa kwarto. Madilim pa sa labas at kahit ang mga kasambahay ay hindi pa rin mulat. Tahimik siyang lumabas at nag-order ng taxi para magpahatid sa boutique. 24 hours ang boutique nila para sa mga empleyado, lalo na kung may tinatapos silang rush orders. Hindi pa siya nakakarating sa entrance ng boutique nang biglang may humarang sa kanya na dalawang kalalakihan at tila may masamang balak dahil sa uri ng pagkakatingin ng mga to sa kanya. Parehong malalaki ang katawan ng mga ito at alam ni Micah na hindi niya kayang lumaban. Gayunpaman, pilit niyang pinakalma ang sarili upang makapag-isip ng ayos kung paano tatakas. Hindi na to bago sa kanya. Anong kailangan niyo? Kalmadong tanong niya. Walang saysay kung magpapakita pa siya ng takot. The blue t-shirt guy held a dagger in his hand and he played it skillfully while answering Micah. Sumama ka sa amin. Hihiramin ka lang ng boss namin na 1 linggo. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka namin sasaktan. Sagot ng kasamahan nito. Yun ay kung sasama ka sa akin ng matiwasay.
Saan niyo ako dadalhin? Huwag ng maraming satsat. Magpaalam ka na sa pamilya mo na hindi ka uuwi sa inyo ng mga 1 linggo. Kung anong dahilan, ikaw nang bahala doon. Ang naon ng lalaki ang sumagot kay Micah. Kung kanina hindi pa siya kinakabahan, ngayon nagsimula ng magrambulan ang daga sa dibdib niya. Kahit nanginginig ang katawan, pinilit niyang tawagan ng kanyang ina. Gusto niyang tawagan si Raven, pero ayaw siya nitong storbohin dahil mas nanaisin pa nitong makasama si Luna kaysang iligtas siya. Pinasakay siya ng 2 lalaki sa kotse at piniringan, kaya hindi niya alam kung saan siya dinala ng mga ito. Basta, matapos siyang ikulong sa isang gilid, hindi na siya binalikan ng mga ito. Ang tanging bilin sa kanya, sundin ang pinag-uutos ng boss ng mga ito at makakalaya siya ng maayos. Bakit mo naman hinayaang makauwi si Raven sa kanila at kasama pang babaeng yon? Paano kung di mo na siya makukuha ulit? Paano na lang ang negosyo ng daddy mo? Mom, relax. I got things under control. Mapapasakin muli si Raven in no time. Malawak ang ngiti na sagot ni Luna sa ina. Her face screamed wickedness. Ni hindi alatang may depresyon ito o nagpapanggap lamang kapag kaharap si Raven. Huwag kang magpakumbinse, anak. Masyadong mabait ang babaeng yon para iwan ni Raven. Baka maaberya ang plano mong agawin siya. Isang ngisi ang sinagot ni Luna at bumalik sa pagkakahiga sa hospital bed. She's well enough to be discharged, but it will cut her drama. Hindi pa tapos ang plano niya. Don't worry, Mom. Ako ang mahal ng lalaking yon. Hindi ba sapat sa inyo na lagi siyang nandito sa tabi ko kahit hindi pa napoproseso ang divorce nila ni Micah? Alisin mo ang pag-aalalang yan sa puso mo. Dahil habang nag-uusap tayo ngayon, sinisigurado ko na hindi babalikan ni Raven si Micah. Sa 3 araw na nakakulong sa kwarto si Micah, narinig niya na may nag-uusap sa labas ng pintuan. Kaya, dali-dali siyang tumigil sa ginagawa at inilapit ang tenga sa pintuan upang makinig. Sigurado ka bang matatapos ng babaeng yon ang ginagawang singsing hanggang sa 1 linggo? Baka nga tapos na yun bukas eh. Hindi mo ba kilala ang babaeng iyon? Siya lang naman ang pinakasikat na alahera noon bago pa ito magpakasal. Malinis pero mabilis. Tsaka pulido ang kanyang gaya. Kaya nga pinag-interesan siya ni boss, diba? Maganda siya. Sigurado ka, okay lang sa'yo na pakawalan siya ng di natitikman? Sino nagsabi sa'yong hindi? Sa ganda ng hubog ng katawan niyang yon, palalampasin ko? Nagkatawanan pa ang dalawa habang nangunot ang noo ni Micah. Sa narinig at biglang nang hilakbot. Kailangan niya na makatakas bago pa man merong gawin sa kanyang dalawa. Bumalik siya sa iniwang ginagawa at tinitigan yon. Are they thugs? Are this diamond stolen? Hinawakan niyang singsing na malapit ng matapos. The ring is fabulous. Kumikinang ang diamante na nakapatong doon at kahit ng ring ba nito ay binalot niya ng maliit na diamante. Kinuha siya ng 2, dinala sa isang lugar na hindi siya pamilyar pang gumawa ng singsing na halos hiling ng boss sa mga ito. Hindi niya alam kung bakit nga ba kailangan pa siyang dalhin dito upang gumawa, samantalang po pwede naman ng mga ito na tumungo sa butik, unless nakuha ng mga ito ang diamante sa nakaw. Ang tanging bintana na nasa kwarto niya, iisa nang tumingin siya sa labas. Puro na yon kakahuyan at matarik na bangin kaya imposible kung tatalon siya roon upang tumakas. Walang ano-ano, bigla siyang merong narinig na komosyon sa labas at biglang bumukas ang pinto. Hoy babae! Lumapit sa kanya ang 2. Mabilis siyang hinawakan ng mga ito sa magkabilang braso. Sa bilis ng pangyayari, hindi nakauma si Micah. Namalayan na lang niya ang sarili, akay-akay ng mga ito pababa sa hagdan, pero biglang tumigil ang mga ito sa kalagitnaan nang biglang bumukas ang mayor na pinto at inilawan noon ng naka-uniforming militar. Kasunod noon ang lalaking kaswal na nakadamit pero gwapong-gwapo pa rin sa paningin ni Micah. Raven? Hindi makapaniwalang bulong ni Micah. Si Raven ba talaga to? Nandito ba to para iligtas siya? Dahil nakita niya si Raven ay nakalimutan niya. Hawak pala siya ng 2 lalaki. Kaya nang bigla siyang tatakbo pababa ng hagdan, ay agad niyang pinigilan ang mga ito.
Ang isa ay mabilis siyang tinutukan ng baril sa sentido. Sige, lumapit kayo kung ayaw niyong pasabugin ko ang bungo ng babaeng to. Binalot ng takot ang pagkatao ni Micah at mabilis pa sa kidlat na huminto sa paglalakad. Nanginig ang kamay na tumingin siya kay Raven. Puno ng pagsusumamo ang kanyang mukha na iligtas siya sa asawa. Marahan siya nitong tiningnan. Nanatiling nakatutok ang baril sa sentido ni Micah pero ang mga militar ay nakahanda na sa maaaring mangyari. Kahit si Raven may baril na hawak at nakatutok yon sa dalawang lalaking may hawak kay Micah. Walang ideya si Micah na marunong palang humawak ng baril si Raven. Mabilis sa mga sumunod na pangyayari. Dalawang putok ng baril ang sunod-sunod tumunog at sa isang iglap, dalawang katawan ang bumagsak sa hagdan. Dahil biglang nawala ang mga anak, hawak sa kanya, nawala ng balanse si Micah at nahulog din ang katawan sa hagdan. She was expecting her body to kiss the floor, but that didn't happen. She was embraced by the broad shoulder and engulfed in an intoxicating scent. Micah, thank God okay ka na. Labis ako nag-alala sa pagkawala mo. Humigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Raven. Hindi mapigilan ni Micah ang tuluyang humikbi sa harap ni Raven. Ginantihan niya ito ng mahigpit na yakap. Salamat sa pagligtas mo sa akin, Raven. Salamat at nahanap mo ko. I was so scared at baka ako ano nang gawin sa akin ng dalawang yon. Kumala si Raven sa pagkakayakap sa kanya at puno pa rin ang pag-aalala na tumingin sa kanya. Nakalimutan mo na ba na may naka-install na tracking device dito? Kinuha ni Raven ang kaliwang kamay niya. Tinuro ang kanyang pusuhan. Nang sinabi yun ni Raven, biglang naalala ni Mike ang lahat. May tracking device na naka-install sa kanya para protektahan siya sa mga ganitong pagkakataon. Pero bakit ngayon lang siya nahanap ng asawa? Nakita ni Raven ang komplikadong ekspresyon niya, kaya agad tong nagpaliwanag. Dapat hahanapin kita nung unang araw na nawawala ka, pero sabay na may nangyari sa inyo ni Luna. Muli siyang nagtangka at 3 araw wala siyang malay sa ospital. Ngayon lang ako nakakilos dahil ngayon lang din siya nagising. Parang malamig na yelo, binuhusan ang kaninang tuwa na nakabadha sa mukha ni Micah. Hindi siya makapaniwala. Sa loob ba ng 3 taon nilang pagsasama ni Raven, ni katiting ba, wala itong naramdaman para sa kanya? She smiled bitterly. Ultimong laway hindi niya malunok sa sama ng loob sa dahilan ni Raven. Ganun ba? Pinilit niyang magsalita. Ang gusto niya ngayon umuwi para magmukmok o di kaya lunurin ang sarili sa alak. Ang sakit-sakit na ng nararamdaman niya at baka hindi niya na kayang pigilan ang sarili at magbitaw ng kung ano-anong salita kay Raven. Yes, Micah, that's what happened and in fact, Raven? Di na ituloy ni Raven ang sasabihin nang biglang may pumutol nito. Luna, hindi bang sabi ko maghintay ka sa kotse? Delikado rito. Lumapit si Raven kay Luna at tinawakan to sa braso na parabang binibigyan to ng proteksyon. Kung para saan hindi alam ni Micah. Ang alam niya, tila sasabog na sa sama ng loob ang puso niya. Pasensya na, Raven. Nag-aalala lang ako para kay Micah. Luna still looked pale. Tumingin to sa kanya at nag-aalalang nagtanong, Are you okay na, Micah? Nasaktan ka ba? Need ka ba namin dalhin sa ospital? Pilit na ngumiti si Micah at kahit nasasaktan, sinagot niya si Luna. Ayos lang ako, wala silang ginawa sa akin. Sumulyap siya kay Raven na hawak pa rin sa braso si Luna upang suportahan ng dalaga. I wanna go home, Raven. Baka nag-aalala na si Mama. Hindi ko na kayo aabalahin at magta-taxi na lang ako. Di niya na hinintay ang sagot ng asawa at tumalikod na rito na masamang-masama ang loob. Sa bawat takbang ni Micah umaasa siya, hahabulin siya ni Raven para ihatid. Pero hanggang makasakay siya sa military van na siyang nagboluntaryong maghatid sa kanya, hindi siya binigyang pansin ni Raven. Samantala, nanatili si Raven sa tabi ni Luna dahil nanghihina pa rin to kaya giniya niya to papasok sa kanyang kotse. I told you, you don't need to come. Nagpumilit ka pa, hindi ka pa nga magaling. Sermon niya sa dalaga. Nag-aalala lang ako para kay Micah. Napakabait niya para may manamantala sa kanya. Bakit mo siya inayaang sumakay sa military van kung pwede mo naman siyang ihatid? Natahimik si Raven. Yon ang gusto niya, ang ihatid si Micah pero hindi niya magawa dahil ayaw niyang iwan si Luna.
Hindi nito gustong may kasabay na iba sa kotse, kaya napilitan siyang ipasabay si Micah sa military van. Napayoko si Luna at tahimik nang umisi. Dahil paulit-ulit mahigpit pa rin niyang hinahawakan si Raven sa ilalim ng kanyang palad. Ano kaya ang mangyayari ngayong pinaiikot lang ni Luna si Raven para maagaw ito kay Micah? Malaman kaya ito ni Micah at ipalalaan ang karapatan niya bilang asawa ni Raven? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.